stand ko po sa geopolitics ay yung Philippines is leading to a more neutral state since ang China is very aggressive in terms of the West Philippine Sea. They are attacking us through trade manufacturing abilities with the USA. So, ang leaning ng president mo ay according sa mga balita to if you could just look up through premises sa articles na 2016 to We are 2022, being attacked by China. he is more leaning sa mga business contractors ng China. Sino? CPRRD. CPRRD. Noong Okay, 2016 and to 2022. what is wrong about that? We are enlarging our opposition which is China and Okay. So taking you are side. saying earlier, we should be more neutral. yes, we But should be you more are saying neutral. that you're also saying that Philippines China should is have our a enemy. much more neutral standpoint kasi Wait. I do not understand that. I cannot reconcile the neutrality and treating China as an enemy. since China is a leading So what is the stand that you want? What is the geopolitical stand that you want? Philippines should be neutral, right? I agree with that. Philippines should be neutral. How are you treating China right now in the geopolitical sense? Since if we would look at ang atake ngayon ay ang pinaka-leading news about geopolitics ngayon ay ang Russia at Ukraine. Paano leading? Wait, I do not understand. What do you mean when you say leading? Ngayon, ang pinaka-maingay ngayon sa balita ay ang atake sa Russia, ng Atake Ukraine. sa Okay. Ayun. Anong They are more natin doon? Si Duterte kasi leaning siya sa mga states like Russia and China, more on the Leaning? Why do you say leaning? leaning siya more on trading such as the trade deals with Russia and China. He most likely strayed away from the Wait, Dabs. Let me understand ha. So, ibig sabihin, pag nag-trade ka sa Russia, nag-trade ka sa China, leaning ka na? Pwede din. Since very conformed siya sa mga Nag-trade rin tayo sa US, nagtitrade din tayo, sa kaso Southeast Asian country. during 2016 to 2022, very si Duterte sa mga Western leaders. Since noon, bumaba yung mga trades natin sa kanila. You have to clarify. Very what? Clarify ko. Very siya, aggressive sa mga Western leaders. Pero I don't see why, bakit siya ganun. Wala namang you ginawa don't see yun. why. Bakit Okay. You want me to explain why? Bakit? Ayun, sabi, DDS trying geopolitics is so weird, sabi ni Dab. Alam mo ang weird, yung Dab 66666 ang pangalan mo, tapos nakikisaw-saw ka sa politika. Ngayon, Dab 66666, we can talk about geopolitics and let's see what your views are in geopolitics. Before you talk about our geopolitics, our view in geopolitics is weird. Let's see your thoughts. What are your thoughts about geopolitics? What do you know? Diba? What do you know? Correct. Diba? Hilig yung magsalita, so weird. Tapos pag pinag-explain kayo, nga. Tanga naman pala kayo, diba? Ayun. Team Maharlika ay mga kanto group na mababaw squatter at mababa. Kamukha ng mukha nila yung ugali. Totoo. Actually, natatawa ako sa kanila. Alam ko yung very politically, na yung topic natin, ganito, ganyan. Sila, andito pa rin sa atin. Chongkelly. Tapos nandun na tayo. Alam mo pa, galit na galit sila sa akin. Galit. Meron silang para pa 12 days of Christmas. Ako yung 12th day. Ako yung number 8, nakita mo, tawang-tawa ako, alien. Ilang units ng botox ang puta. Ganun na ka-low? Oo. Ayun. Araw-araw mainit ulo ni Joey dahil wala pang milyon ang pirma para kay Digong. Lily, araw-araw mainit ang ulo ko kasi nakikita kita. Oo. Ayun. Gusto na namin kayo ma-erase. Wag yung problemahin yung number ng pirma na makukuha namin. Kasi whatever number ng pirma ang makukuha namin, Lily, totoong tao yun. Correct. Totoong tao yun. Legit na supporter. Ikaw, Lily, hindi mo nga mapakita yung sarili mo eh. Bayan Ibig pa kayo. sabihin, pag nakakuha ako ng 2 pirma na legit, talo ka na agad. Ikaw nga, hindi ka legit na tao eh. Diba? Ikaw hindi legit na tao, hindi mo nga mapakita yung sarili mo eh. Lily of the Valley, 17 followers. Tangina. Kahit makakuha ako ng 2 pirma, legit yung pirma na yun, talo ka na agad. Diba? Kasi 2 taong may pangalan yun at 2 taong may mukha. Correct. O ikaw? Ano ka ba? Hindi natin alam, Lily of the Valley lang ang pangalan mo. We will never know, di ba? So ngayon, actually, yung galit ko,
yung mga galit ko, sa inyo yun eh. Sa mga kagaya ninyong mga tatanga-tanga, ganyan. Ganon. Tapos, syempre hindi naman wala naman kayong karapatang sumamaan loob kasi wala naman kayong pangalan eh. Wala naman kayong muka. 'Di ba? So kaya, ako, ina-express ko talaga yung wisit ko sa inyo. Kasi syempre parang, mura-murahin natin si Lily araw-araw dito. Masasaktan ba siya? Wala naman siyang muka. 'Di ba? Aarte ka pa ba? Troll ka lang naman. So, mumurahin ka lang namin araw-araw. You can interpret it as galit or whatever, ganyan-ganyan. Pero sa akin kasi, deserve mo yun. Deserve mo yun. Tapos wala kang karapatang magalit. Kasi, troll ka lang naman eh. 'Di ba? Wala kang karapatang magalit. Wala ka namang mukha. Wala kang identity. Wala kang pangalan. So, dapat, pag minura-mura kayo, don't take it personally. Ganun. Tanggap ka lang ng tanggap. Kasi troll ka lang naman eh. Ayan. Okay? Sumuko ka na. Hindi na makakauwi si Digong. Ba't mo kami pasusukuin? Ikaw nga, hindi namin pinapasukong maging tanga eh. Di ba? Hindi ka nga namin pinapatigil maging tanga. Tapos kami, totoong tao, kami pa yung pipigilan mo. Sinuswerte ka. Di ba? Ang daming ganyan. Yung parang, Joey, tigil mo yung speech yung campaign mo. Ganyan-ganyan. Parang, paano kami pinapatigil? Ikaw nga, hinahayaan ka lang namin maging tanga araw-araw eh. Di ba? Tapos kami, pipigilan mo kami sa pinaglalaban namin. Sino ka putang ina mo ka? Palibasa kasi ikaw lang ang pinaglalaban sa buhay. Hindi mo kayang manindigan hanggang Lily at the Valley. Hanggang ganun ka lang. Hanggang troll account ka lang. Wala kang kayang gawin. 'Di ba? Tapos ikaw pa talaga yung magsasabi, sumuko ka na. Parang ikaw nga yung sumuko na sa buhay. Ayaw mo na magpakilala. Wag kang bibigay sa buhay, Lily. Ganyan. Gamitin mo ang totoo mong pangalan. Wag kang sumuko. Laban. Di ba? Huwag kang sumuko sa buhay. Huwag mong kalimutan ang iyong identity. Gamitin mo ang iyong muka at ang iyong pangalan. Huwag kang susuko. Di ba? Nagpakain ka sa troll account. Di ba? Ayan. May pang medianoche na yan si Lily. Correct. Oo. Congratulations. Ayan. Mukha po yatang puwet ng kawali. Hindi ako susuko hanggang mamatay si Digong. Sabi, ano yung hindi mo susukuan? Ano yung hindi mo susukuan, Lily? Ayun. Paano pag nauna ka pang mamatay kaysa kay PRRD? Si Carlos Celdran, 'di ba? Dami kong tawa. Oo, si Carlos Celdran gustong mamatay si PRRD. Ayun, kinabukasan siya ang na-deads. Ayun. Ad hom lang talaga ang atake ng DDS, sabi ni Dabs. Of course not. Dabs, akyat ka. Can you please explain to us what ad hominem is? Bago kayo magsalita, ang daming ganyan eh. Ang daming ganyan. Yung parang, kung lang sasabihin nila na, si Digong, ang daming pinatay, ganyan-ganyan. Pagkatapos, minura ang Diyos, ganyan-ganyan. Minura ang Diyos, ganyan-ganyan. Tapos pag in-explain mo, hindi minura ni PRRD ang Diyos per se. Ang minumura ni PRRD ay yung Diyos ng mga taong tangang kagaya mo, Diyos ng mga taong ganid, ganyan. Kasi kung ganid ka, bastos ka, tarantado ka, at bobo ka, kaninong Diyos ka nagdadasal? Diba? Yun. So, ang minumura ni PRRD is yung Diyos mo. Kasi kung ang Diyos, kung ikaw bobo ka, tanga ka, ganid ka, magnanakaw ka, ang Diyos mo, yung Diyos na nagtuturo ng pagnanakaw, pagpatay, di ba? So yun yung minumura ni PRRD dyan. Yung mga taong korap na kunwari, nagdadasal sa Diyos, pero mga korap naman. Yun yung minumura ni PRRD. Pagkatapos ngayon, syempre, pag in-explain yan at sinabi sa inyo na yun ang minumura ni PRRD, tanga. Ganyan. Okay. Ang maririnig lang nila yung tanga. Kasi inaado mo ko, ganyan-ganyan, inaado mo ko. Dabs, hindi yun ad hominem. Okay? Pag ikaw tinawag kang tanga or bobo, pero may ebidensya na ikaw ay bobo at tanga, hindi yun ad hominem attack. Okay? Iyon ay description ng kabubuhan mo at katangahan mo. Okay? So, how are you going to express someone who is stupid? Like you, Dab666. Ikaw, tatanga-tanga ka din eh, di ba? I ask you to tell us your thoughts about geopolitics. Wala ka namang nasabi. Ang entrada mo lang is, weird ang mga DDS talking about geopolitics. Yun ang ad hominem. Wala kang argumento. You are directly attacking DDS as weird individual, but you did not lay down your premise. Yun ang ad hominem attack. Naintindihan mo ba, Dabs? Correct. Kung wala kang explanation, wala kang explanation, wala kang Good morning argumento. po, Ma'am Joey. Ayun, yun ang ad hominem. Okay, hello, Dabs? Good morning po. Stand ko po sa geopolitics ay yung Philippines is leading to a more neutral state since ang China is very aggressive in terms of the West Philippine Sea. They are attacking us through trade manufacturing abilities with the USA. So,
ang leaning ng president mo ay according sa mga balita to if you could just look up through premises sa articles na 2016 to Teka, we are 2022, being attacked by China. he is more leaning sa mga business contractors ng China. Sino? CPRRD. Si PRRD. Noong Okay, 2016 and to what is 2022. wrong about that? We are enlarging our opposition which is China, and Okay. We are So taking you are side. saying earlier, you are saying we should be more neutral. yes, we But should be you more are saying neutral. that you're also saying that Philippines China should is have our a much enemy. more neutral standpoint kasi Wait. I do not understand that. I cannot reconcile the neutrality and treating China as an enemy. since China is a leading So what is the stand that you want? What is the geopolitical stand that you want? Philippines should be neutral, right? I agree with that. Philippines should be neutral. How are you treating China right now in the geopolitical sense? since if we would look at ang atake ngayon ay ang pinaka leading news about geopolitics ngayon ay ang Russia at Ukraine. Paano leading? Wait, I do not understand. What do you mean when you say leading? Ngayon ang pinakamaingay ngayon sa balita ay ang atake sa Russia ng Atake Ukraine. sa Okay. Ayun. Anong They are more kailangan natin on- doon? Si Duterte kasi leaning siya sa mga states like Russia and China, more on the Leaning? Why do you say leaning? leaning siya more on trading such as the trade deals with Russia and China. He Oh, most likely strayed away from the Wait, Dubs. Let me understand ha. So, ibig sabihin, pag nag-trade ka sa Russia, nag-trade ka sa China, leaning ka na? pwede din since very conformed siya sa mga Nag-trade rin tayo sa US, Nagtitrade nag-trade din tayo tayo, sa Southeast kaso- Asian country. during 2016 to 2022 very si Duterte sa mga western leaders. Since noon bumaba yung mga trades natin sa kanila. You have to clarify. Very what? Ayun, clarify ko. Very siya, aggressive sa mga western leaders. Pero I don't see why bakit siya ganun. Wala namang You ginawa don't see yun. why. Bakit Okay. You want me to explain why? Bakit? Because we're not getting good deals from them. We're For not getting good example, deals. from the US, they had been using our military bases without any compensation. Sa Isn't EU, that sa a good- EU, wait lang Dabs, para maintindihan sige, mo, sige. okay? Para maintindihan mo, sa EU, they are imposing unilateral restrictions on trade without us getting anything in return. So ngayon, kaya nagalit si PRRD na ano tong mga terms ninyo? Ang dami-dami ninyong mga gusto naming gawin dito sa Pilipinas para makatrade sa inyo. Pagkatapos, lugi naman kami. At hindi fair yung terms ng mga trades. So kaya nagalit si PRRD. Like for example, sige, magte-trade kami sa inyo pero kailangan ang tawag dito, payagan ninyo na ma-penetrate namin yung election system ninyo. Mga ganyan. May mga ganun kasi na, kailangan palayain nyo si De Lima. Alam mo ba na isa sa mga trade conditions ng EU, palayain si De Lima? Palayain si Dili. Yeah. Alam mo ba yon? May Alam mo ba na isa sa mga trade conditions ng EU, buwagin ang NTF-ELCAC? Wala pang NTF-ELCAC nun, alam ko eh. May NTF-ELCAC na yan, panahon niya ni PRRD, kaya nga nagalit si PRRD. Kasi ngayon kayo, kung gusto nyo ng trade lang dapat, huwag kayo nakikialam sa mga sovereign affairs namin. So hindi mo alam yan, Dabs, 6666. Ang nakita Noong mo lang, 2016 nagagalit si bata pa PRRD po kasi for ako no... eh, kaya di ko na din Wait, maalala Dabs. Are you aware of that or not? I'm not aware of that. You're not aware of that. So so that is why you don't call our politics weird. Kasi kami aware. Ikaw hindi ka aware. All you Thank know you. is that Pero nagagalit kung siya. tatawagin mo agad na as words, No, wait. name Okay? calling agad, Hindi, you can inform no, me. I am calling you talaga stupid. Kasi you do not know pagkatapos you're calling us weird. It's weird din kasi as We already your age proved brackets that kasi you are very stupid, Dabs. subjective to Tinawag mo na kami us. weird. Inado mo na kami ng bonggang-bongga. Yung pala, yung argumento mo pala, wala palang alam. So ngayon, sino ang weird sa ating dalawa? Ang yabang-yabang mo Pwede naman pumasok ka to dito. ignorance DDS naman. are so weird in geopolitics. Nagkasulakat lang. I accept yung information naman, di ba? Ha? I accept yung information naman. Doon tayo. Goods Ayun, tayo ngayon dyan. alam ko Goods na. tayo dyan na nag-accept ka niya yun ng new information. Ngayon, babawiin mo ba yung sinabi mo na DDS are weird in geopolitics? It is still May weird basis pala kasi kami? more on likely kayo to side with the Hindi, Chinese. ngayon babawiin mo ba? Ay, kasi kaya tayo mag-aaway. Ayaw mo bawiin yung mga ad hoc mo sa amin Hindi pa po kasi ako tapos sa statements ko po. Hindi. Ina-accept mo na yung bagong information, di ba? Pero ito, bakit ang China sa mga most of their contracts are very they're more likely to make you in debt to their debt trap.
Walang debt trap, Diyos ko. Walang Ewan debt trap. tayo. Anong tawag dito? Dab Look at 666. the That's African another countries topic that altogether, no? that Okay, China wait lang, has. wait lang. They're Wait most lang. likely debt trap with Dab China. 666, okay. Ito yung problem, no, sa mga taong kagaya mo. And ito rin yung reason kung bakit kami nagagalit. When you are cornered on certain arguments, what you are doing is you try to move the goalpost and talk about another thing. Okay? Nandun tayo sinasabi mo na kasi si ano, Hindi naman inaaway niya stay yung sa mga ano sa topic. inaaway niya yung mga western countries, ganyan-ganyan. Yung pala hindi mo pala alam kung ano yung dahilan kung bakit inaaway ni PRRD yung ibang country. You also stated that because we are dealing with Russia, we are dealing with China, you are saying that we are leaning to those country. And at the same time, you believe that Philippines should be neutral. Actually, sa totoo lang, all of these suppositions na sinasabi mo are clearly ignorant, stupid, walang alam. Okay? If you are saying that Philippines should be neutral, ibig sabihin, Philippines should be open to any trade deals to any country. Yes, So, I ibig agree, I sabihin, agree. if the Philippines is going to have a trade deal with China, with Russia, with the US, with Southeast Asian country, and with different countries from the Latin America and things like that, ang measure dyan is this. Are those deals beneficial to the Philippines? If the answer is yes, then you perfected the art of neutrality. If the answer is no, you tell us exactly why it is hurtful to our country and to our interest. Ganun po dapat I ang mean, I pag-reset just sa, told you sa po, very geopolitics. debt trapping yung mga deals However, ng China. up until now, you weren't able to explain clearly ano yung ibig sabihin mo sa neutrality? And then now you're moving to debt trap? Are you sure you can catch up with that conversation on debt trap? Eh yung Yes, concept yes. pa lang Look ng neutrality, into hindi mo the kaya past maisip. deals with China po. Wag ka muna pupunta Very sa ang neutrality, taas ng hindi mo kaya yun. ng compounding interest about sa debt. Wag ka muna dyan, DAB 666, doon muna tayo sa neutrality. Yung first Ano po ba yun? Doon muna Ito tayo. nga lang, example ng hindi pagiging neutral ni Digong. Kung neutrality pa din ang pinag-uusapan natin, bakit laging nakikipag-side ang puon po ninyo sa Ikaw sa Russia, sa China po. Poon ng tawag mo sa akin. We just love PRRD. Pagkatapos I ko love PRRD po. poon ka na dyan. Diyos ko, hindi mo nga ma-explain kung ano yung neutrality, tapos tatawagin mo kami poon namin sa Standing iko. ground, Diyos ko, tatanga-tanga ka. definition na naman, with. Ewan ko sa'yo, tanga ka. Diyos Ayun ko, na nga sagot pagkatapos ko. pag tinawag ka tanga, ikaw pa ang galit. Ewan ko sa'yo. Di po BBM supporter, di po ako BBM supporter. Wala kang pake. Damir pa tinatawag mo kami. Nakakomis ko lang. Tinatawag mo kaming tanga ka. Diba? Kahit BBM ka, kahit Lenny ka, doesn't change the fact na tanga ka. Oh, it doesn't matter to us kung sino ang preferred mo, kung anong political stand mo. The mere fact na binabastos mo kami, tanga ka. Grabe kang manalita. Grabe talaga. Grabe Mga talaga. buruha. Grabe Pero, talaga, Dabs. Kaya name calling pa rin tayo kapal ka, magaling ka. name calling pa rin tayo eh. Hindi, Let's stop with Ayun, neutrality pa din pinag-uusapan natin. We are describing your stupidity, Dabs. Kaya next nung time, time dapat ni galingan mo. Kaya bumaba dapat yung next time, PR galingan natin mo. sa Mag-aral ka Western para hindi ka countries. Bumaba yung tanga-tanga. trade deals with them. Mm-mm. Di, ngayon, kakatop mo ako. Nakakatos talaga kita kasi we're done. We're done. Noong 2016 to 2022, tignan mo lang po yung yung deals natin with Western what countries. about Bumaba our po. deals? Okay, sige, sige, deals. Nag-link Okay, po sige, siya sa pagbibigyan sa kita. China Last and na to, Russia. Last na to, Dabs, okay. What are the deals that you want us to look at? Let's search po tayo. Kasi wala naman akong ano ngayon eh. Pinakit mo ako agad-agad eh. Ikaw nag-open ng deals. Ikaw yung nag-open ng deals, hindi ako, hindi ka pala ready. Sige, huwag na tanga. You do not know your arguments. Pagkatapos ikaw, pumasok ka dito sa live ko and then you're talking about DDS also weird in geopolitics. Pagkatapos wala ka palang alam. Concept of neutrality ni hindi mo nga ma-explain ng maayos. Diyos ko. Pababain mo yung Pagkatapos kung tinawag kang tanga, ikaw pa ang galit. Ikaw nga pumasok dito, tinawag mo kaming weird. Wala ka man lang argumento eh. Diba? Tapos ngayon nag-aaral siya. Mag-aaral siya kung pinaka-friend. Bilis. We do not have the entire night, Dab. 666. See? You do not call people weird. Para at ikaw, para hindi ka nasasabihan ng tanga, mag-aral ka. Hindi yun ad hominem attack. It is a description of what you did tonight. Tanga-tanga ka. Ngayong gabing ito. Okay? Ngayon, kung tatanga-tanga ka ngayong gabing ito, hindi ibig sabihin nun, tanga ka na forever. Diba? Hindi ibig sabihin nun, tanga ka forever. Ibig sabihin nun, yung mga information na nakuha mo sa amin, i-verify mo. Pag-aralan mo, para tumalino ka. Para di ka tatanga-tanga. Diba? Ang problem sa inyo, iyayabang nyo, tatangan nyo naman eh. Diba? Tapos pag tinawag kayong tanga, kayo pagalit. Diba? Ayun. Kamusta na si ChatGPT, sir? Ayun na. Kamusta sa ChatGPT Dab 6? In 2016 to 2022, just look at the deals. Pagkatapos wala akong mapangalanan the deals. Teka, mag-research lang ako. Ano palang kine-question mo, putang ina mo ka? Wala ka palang alam. Magsa-search ka pa pala. Kasi nabigla ako eh. Nabigla ka. Already argue ka na about geopolitics. Hindi naman kami yung nagtanong sa'yo. Ikaw yung umentrada ng topic na yan.
Pagkatapos ngayon ka palang magre-research. Jeep, di ba? Parang, ikaw ang bumigla sa sarili mo. Kasi nag-comment ka about geopolitics, wala ka palang alam. Di ba? Diyos ko. Nakakaloka. Friend, tama na. Inaakyat mo daw siya agad, Miss Joey. Hindi, pinaakyat ko siya, pero nag-request din siya. So, kaya inaccept ko. Putang tawang-tawa ko Ayun. kay kuya. Oo. Ang daming nilaglalaban pag tinanong ang Oo, pag tinanong nga, actually, yun nga yung ano, yun yung nakakatawa dito sa mga to. Akala kasi nila, kasi yung poon nyo, yung ganyan-ganyan, iniinsulto mo na nga kami. Doon sa, yun ang ad hominem attack. Because PRRD is not our poon. We just appreciate PRRD. We believe in his decision-making skills. We believe in his leadership. Pagtas kayo kung tawagin nyo kami poon, porket alam namin yung mga pinaggagawa niya, porket nag-a-agree kami sa mga policies niya, porket nag-a-agree kami doon sa kanyang political will at sa kanyang political wisdom, poon na namin. Diba? That's just so unfair. Pagkatapos ikaw, tatawagin mo kaming weird, tatawagin mo kaming fanatic, paano kami magiging fanatic? Alam namin yung nangyayari sa politika. Ang fanatic, yung hindi alam kung ano yung mga variables ng mga political decision ni PRRD, pero you still want to hate on him. Yun ang fanatics. Wala kayong alam sa mga decision making ni PRRD, but you still choose to hate on him. At least impromptu lang ako sa'yo, ma'am. Hindi yun nakagwapo, Dubs. Hindi yun nakagwapo. Teka, di din aganda yan. Hindi. Yung pag-usapan natin, mukhaan na, di ba? Tama, Mukhang masasabi talo ka, na di ba? maganda o nakagwapo. Pero this one, you're really embarrassing yourself, Dubs. So, I suggest moving forward, you don't do it. Talaga. Huwag kang mangbastos ng DDS. Ganun. Next time, huwag kang nang babastos ng DDS. Kasi akala mo, galing-galing Hindi mo. ba yung mga Hindi trade mo deals naman ni kasi- Duterte Wala. very aggressive, Hindi nag-endanger ako sa mga... aggressive. I am just telling you as it is. Ikaw nga, pagpasok mo, Hindi, sinabi I mo mean, agad yung mga kaming trade weird deals po ni Duterte. Ano? Naging very aggressive to our local manufacturers, to the farmers. Na-threaten po yung prices dito. Pakiulit. Again? Ayun nga po, sinasabi ko po yung trade deals po ni Duterte sa ibang countries. Kahit hindi na natin sabihin, What are those Russia. trade deals that you are talking about? Ito po, Hindi ka namin marinig. Basa ulit. Huwag kang lumabas na. ay ganun Huwag ba kang yan? lumabas ng TikTok. Hindi ka namin naririnig. Basa ulit. Oo. Regional Comprehension Act. Anong regional comprehension? Yung economic partnership po ni Duterte po. With whom? Ito po, China, hindi pa, China, Korea, and Japan. Oh, what Which about it? strengthen the local produce of farmers, which is rice, poultry, and other. Strengthen the local commodities po. produce. Oh, hindi tayo nag-benefit dyan, Dubs. Hindi po. Hindi niyo po ba ako narinig na ayos? Oh, ang sabi mo, which strengthen our Hindi po, hindi po local produce. strengthened. Oh, ano sabi? Nahirapan pong Basahin mag-compete mo yung ulit, local basahin mo produce ulit, natin. Dubs. Basahin mo ulit. Regional Comprehensive Economic Partnership po sa Okay. China, Okay. Korea, and Japan. Okay, and what is the effect of that on our agriculture? Nag-import po to ng poultry, rice, which strictly po siya na Sino yung nag-import? Sino yung yung nag-import? Philippines po. Okay. Nag-import tayo sa Japan? From South Korea, Japan to oo. Philippines. Okay. O tapos, ano nangyari? Which strictly yung ano bang Tagalog nun? Which? Which strictly endangered po yung competitivity. Siyempre yung price points po ng mga local farmers po, pati ng mga local manufacturers Ang po. ini-import natin from Japan is Japanese rice. We cannot really produce Japanese rice here in the Philippines. Hindi naman Japanese Okay? rice. So ngayon, hindi, sabi mo Japan, Korea, tsaka China, di ba? O pagkatapos, you are also talking about, ano ba yung ini-import? Rice, poultry. Rice, Kasi poultry, Meron and naman tayo nun sa Pilipinas, bakit hindi na lang natin strengthen? Dubs, alam mo ba na ever since meron naman talaga tayong mga importation quota? Hindi malakas, aggressive yung importation po nung time na. Okay, when you say Very aggressive, what aggressive. is the difference of the importation sa Siguro PRRD malaking level? tons, Okay, ganito siguro yan, malaking Dubs. tons Ganito yan, ng Dubs. importation. When you are saying that the importation of PRRD is aggressive, what is the importation level of PRRD administration, the Pinoy administration, and the Gloria administration? So, ganun yan. Kailangan may baseline ka. Okay, Hindi mo okay. pwedeng sabihin na, aggressive siya, ganyan-ganyan, kasi nabasa mo sa chat GPT. Hindi yan ganon, okay? So, ngayon, at the same time, okay, yung mga importation quotas natin, disagreements would also entail side agreements as well. Ano, Dabs, makinig ka na lang muna, huwag ka na munang mag-chat GPT. Pasok ka dito, huwag kang umalis ng TikTok window para... Ayun. Joey. Pinapahiya lang ang sarili, competitivity.
Ayan, okay. Oh, competitivism. That contempt. Diyos ko. Ayan. Okay, okay ka na, Dabs. Okay ka na? You made my Okay. night, So Dab. ngayon, hindi mo pwedeng sabihin sa amin, ay, aggressive si ganito, aggressive si ganyan, ganyan. You have to tell us, in the first place, what were the economic condition? Does the economic condition really call for an aggressive importation? If the answer is yes, then ganun talaga eh. Kailangan mo talagang mag-import kung talagang kulang yung supply mo dito sa Pilipinas, ganyan. Does that mean na napabayaan yung agri-sector? Does that mean, dapat, kasi parang ang ginagawa mo kasi, zero sum na porket nag-import, ibig sabihin, pinabayaan. Which is wrong logic. Oo, tama. Ganon. Pero, Which is wrong logic. Ngayon, ganito. Sabi mo, ito yung ginawa niya eh. Parang, nagkaroon ba tayo, nung panahon ni PRRD, nagkaroon ba tayo ng problema sa itlog? Sa supply tumaas lang ng itlog? konti. Ha? Tumaas lang. Tumaas? Sure ka? Poultry nga yung kakasabi ko kanina. Oo nga, alam ko. Kaya nga, Wala naging kang problema. very competitive Ano po siya sa local products. Kaya siya tumaas. 2016 to 2022, nagkaroon ka ng problema sa itlog? May kaya naman pamilya ko, wala naman. Wala kang problema sa itlog. Okay? At saka kahit yung mahihirap, wala rin silang problema sa itlog. Wala silang problema sa supply ng itlog, wala silang Okay? May problema ka ba sa bigas nung panahon ni PRRD? Alam ko, gets ko na saan patutungan sinasabi niya. Okay. Pero what ibig sabihin, na endanger po yung, mo, it's not problematic. kung hindi nagka-problema kayo, Hindi, okay. hindi mo na problema niyo. Exactly. Hindi niyo na problema yun. Okay, yun Ganun pala. ba? Sinasabi niya. Fast learner ka naman pala eh. Fast learner. So, ibig sabihin, yung pinoproblema mo at may pinapoint out mo dyan, it's not an issue. Siyempre, kahit hindi Ano yung ma-bring gusto up mo tong gawin? issue na to, Dabs, this is something that you have to be very, very careful on. You try to make a problem out of something na hindi naman problematic at hindi mo naman naiintindihan. yung sabi ko lang, Duterte could have done better po. Kung nag-focus sa agriculture. Wala kang problema sa itlog, could have done better. Ewan ko sa'yo. Kung, Kaya nagkakaroon tayo ng kung presyo po problema ng sa itlog, supply sa bagong itlog. topic na naman yan kung papasok Kung mo. presyo ng itlog. Why, Kung hindi ka presyo ng naman itlog, wala problema. po kung, Tapos yung time ni PRRD na wala tayong problema sa itlog at sa bigas, problemado ka? Ewan ko sa'yo, Dabs. Check yourself. Check your utak. Anong problema sa utak mo? Wala kang problema sa itlog, wala kang problema sa bigas, pero he could have done better. Problemado ka. Pagkatapos ngayon, 65 pesos per kilo ang bigas. Ang Hindi naman po itlog, kabibili. 15 pesos na ang isa. Hindi mo pinoproblema ang tangina mo ka. Ewan ko sa'yo. Diyos ko. Anong klaseng suggestion ang meron ka? You want to be critical on kung Duterte? mag-focus po siya sa agriculture po, instead lang, of Dabs. importing. You want to be critical, let me just get a bit serious here. You want to be critical on Duterte? I get that. Walang problema sa akin yan. But if you want to be critical on Duterte, you be critical on this administration also. You be critical on the I'm GMA critical din. administration also. So now, what can you say about the poultry products and bigas? What can you say about it? Bad. Oh, how bad is it? Tumataas. How bad is it? Very bad. And what's As the I can see, problem? What should be done? we should more focus on agriculture. And Exactly. And you should not make an issue out of Duterte Hindi naman po administration bumoto kay that is BBM kayo po already eh. finished. You focus on what we have right now. Kasi ngayon, yung poultry, yung bigas, hindi mo na mababalikan yung poultry at bigas doon sa panahon ni Duterte kasi pagka kinain mo yan ngayon, panis na yan. Okay? Tama. Ang kailangan mo ngayon, yung bigas na Wala namang mabibili problema ngayon, sa at yung pagbati poultry ko na sa mabibili BBM ngayon, administration. yan ang asikasuhin mo. So ngayon, ikaw, bilang isang tao na always looking at the Duterte administration, you think meron yung value? We can bash BBM all we want naman po eh. Hindi, oo nga, Dabs. So ngayon, tingin mo, yung pambabash mo sa Duterte administration sa bigas at saka sa itlog, anong silbi niyan ngayon? Hindi naman, sa Wala ano siyang lang. silbi, Dabs. Wala siyang silbi. May silbi po Ngayon, yun, ang bawat silbi ng problema, ito, hater inaasikaso ka yung lang problema kasi. natin. You Sa cannot Pinas. even explain your galit eh. Kayo nga po yung galit kanina, no? Tatawag mga bobo mga tao. Hindi nga ako galit no, dinidescribe ko lang yung katangahan mo. Ano sasabihin ko doon sa Eh di katangahan pwede mo, kita tawagin kukunin ko? bruha, parang medyo crazy ka po eh. Oh my God. Walang problema. Ayun You pala, can okay call lang, me whatever bruha you eh. want, pero ikaw, tanga ka pa rin. Ikaw, bruha Doesn't ka change din. the fact. Diba? Doesn't change Hindi the kasi ako fact. ganun katandaan para maalala yung 2016 No, methodology pa ako. makinig ka kasi, makinig ka. Hindi ang problema kasi hindi ka naman tumatanggap ng ano. Sabi mo, tumatanggap ako ng bagong information. And this is the problem with ano. Ay nga, kakasabi ko lang This is sa'yo, the di ka problem din with ata ano. tumatanggap This is ng the problem information. with. This is the problem with you guys talking about politics and yet you do not know anything. Okay? Sa totoo lang, Dabs, alam ko, bata ka pa. Alam ko, gustong-gusto mong makialam. Okay? But if you want to join political conversation, you have to remove all your biases. Okay? Yes. Kaya kami nakarating Kahit kayo dito po. sa... Listen lang muna. Thank you. Kaya kami nakarating dito sa posisyon na ito na kung saan ang politika namin ay kaparehas ng politika ni Duterte kasi pinag-isipan namin ito. Pinag-isipan namin ang approach niya sa problem solving ng bansa, ang mga policies niya, ang mga paninindigan niya. Those are the things that I want for my country.
Hindi kami nakarating dito sa pwesto na to ng pagiging DDS namin, pagiging kulto namin na tinatawag mo. Kasi kasi trip lang namin. No. When we started talking May about basis politics and when we started aligning ourselves to PRRD's politics, it is mas because we maganda naman po yung analyzed our policy social problem line up already. ni Lenny ng Wait ng 2022. wait lang, Dabs. Not your time anymore. And actually, ibababa na kita. Ibababa na kita in a while. Okay? Hindi niya panalo. Oo. Ngayon, yung paninindigan namin, yung iniinsulto mong politika namin, kulto kayo, puon nyo, ganyan. Hindi, ngayon, nakita natin, tong conversation na to, this is very one-sided. You do not have any information to offer. Yes, I just You came do from not- your you do not know comments. what you want. Halos lahat ng ko improve to. So I am very open Ako to. ba? Ano ginawa mo sa akin? Ikaw Eh, yung trabaho mo. mo. Ano sa akin? Trabaho ang puta. Ano Hindi sa ba akin? ba trabaho nyo na yun? Hindi. Mali ko ba? Tigil mo yan, Dahil lang comments. Ewan ko sa'yo, tanga ka. Dabs, ibababa na kita. I'm so sorry. Sige, salamat. Ha? Ilang Okay, taon sige. ka? 16. Oh, teka lang. Ilang taon ka daw ba noong 2016? Ano pa lang ako noon? 12 ganun. Yun, exactly. Kaya ka tatanggap na. Ayun. See, okay, ganito yun, Dabs. So, ibig sabihin ngayon, nasa 20 years old lang siya. Nasa 20 years old lang si Dabs. See, Dabs, ganito yan, okay? I want you to join political conversation. I want you to know what is going on. Okay? I want you to know what is going on. I want you to be active in participating in the political sphere. Pero wag mo kaming yayabangan. At wag mo kaming tatawaging kulto-kulto, puon nyo, ganyan-ganyan. Kasi kami mga Duterte supporters, we already make a choice. Okay? And when we made a choice, it is based on actual policy and results. 12 years old ka pa lang pala nung panahon ni PRRD. Kaya pala hindi mo alam yung mga decision making niya. It doesn't hurt if you're going to ask question. Ngayon, imbis na meron kang ganyang demeanor na, ikaw, weird na mga Duterte talking about geopolitics. Girl, Dabs, makinig ka. Ulit-ulitin ko. Wala kang alam sa geopolitics. Ulitin ko ulit. Wala kang alam sa geopolitics. Ulitin ko ulit. Wala kang alam sa geopolitics. Okay? And, alam mo, Dabs, okay? Alam mo, Dabs, you can frame your question as something na curious ka. And that would have been more respectful. And we would be more than happy to answer you. I-explain sa yung mga bagay-bagay. Wala kang alam sa geopolitics, tapos kami sasabihan mo na weird. Weird ang mga DDS, ganyan-ganyan. Hindi mo nga ma-define kung ano ibig sabihin ng neutrality eh. Hindi mo nga ma-operationalize ang ibig sabihin ng neutrality. You wanted to treat China as an enemy, bakla. Wala nga tayong kaaway na state, pagkatapos ikaw putang ina mo ka. Gusto mong gawing kaaway ang China, pagkatapos you're preaching about neutrality. Diba? Tapos kami ang weird about geopolitics. Tapos kami ang weird about geopolitics. Ganyan. Okay. So ganito, okay? Ang kulto ay yung mga tao na hindi ma-explain ang galit nila sa mga Duterte. Kagaya mo, Dab, 666. Okay? Kagaya mo. Problemado ka sa itlog, sa poultry, sa itlog, sa bigas, at saka, ano ba yun, yung mga agricultural products ng panahon ni Duterte. We do not have any problem with egg supply nung panahon ni PRRD. Hindi nga nagrereklamo yung mga itlogan ng mga panahon ni PRRD eh. Diba? Hindi na tayo problemado sa bigas noon. In fact, PRRD was actually able to bring down the presyo of bigas. Market price ha. He was able to bring it down. Noong panahon ni PRRD, I think parang mga umabot tayo ng 35 per kilo. Yung magandang klase, yung pinakamagandang klaseng bigas, umabot ng 35 pesos per kilo. That was the lowest that PRRD was able to pull it down noong panahon ni PRRD. So, whatever aggressive importation, kineme, it actually benefited the market, the consumer at that time. Okay? So, hindi ka nga ng problema. Ngayon, nasabi niya kasi hindi niya alam kasi may kaya daw yung pamilya niya. Yung pa yung isang yan pa yung isang scary doodle, Dabs, yung mga ganun. Yung lack of awareness mo kasi mayaman pala kayo. 'Di ba? Okay? Parang hindi ko alam kasi wala kang alam. Ganyan. Ngayon, pinipilit mo, hindi kasi yung aggressive niya, dapat tinulungan na lang yung mga farmers, ganyan. Well, it could have been a good suggestion at the time of PRRD's administration. Siguro kung nasa PRRD administration pa tayo ngayon, pwede natin pag-usapan yan. Kasi walang tapos na yung administration niya eh. Correct. Ang issue ngayon ng itlog at bigas, itong pangkasalukuyan. You are talking about necessity, goods that are important to everyday life of the Filipino people. So, ibig sabihin, there is no point in crying over spilled milk. Correct. Tapos na yung panahon ni PRRD eh. Hindi mo na maibabalik yung in-import niya or yung in-export niya or whatever kasi hindi na makakain ng Pilipino yun at this point. Ang makakain ngayon ng mga Pilipino ay mga desisyon ni Bongbong Marcos. 'Di ba? So ngayon, what you see, para kang jowa na hindi maka-move on dun sa lumang kasalanan na nangyari 10 years ago. Na binabring up mo up until this point na hindi naman na dapat issue. 'Di ba? So ngayon,
Kung problema mo ang bigas, problema mo ang ano, kasi mga fungible goods to, kinukonsum to ng mga tao, binibili natin to, ganyan-ganyan. Kung serious ang problem mo dyan, you should talk about yung ano natin, yung problema natin sa bigas at sa itlog ngayon. 'Di ba? Taylor, pwede kang umakyat kang putang ina mo kang paulit-ulit ka ng kulto. Bilis! Taylor version, pwede kang umakyat kang putang ina mo ka. Bilis! Mm. Hello po, Ate Joey. Oh, ayan, ba't ka bumalik, Babs? Meron kang gusto sabihin pa? Nag-review na ako. Ito na, nag-review na ako. Try natin ulit. Hindi ako kakampink din Very Ano sentient ako. sabi? It's not important. Ay, sinasabi sa comments eh. Mm. Ah, Hindi ka pink. Huwag ka pa pink. Oo, tama naman. Alam mo. Ang pinaka-topic po natin ay kanina, yung bringing up ko po yung geopolitics. Ayun naman po yung definition ko po na maging ano lang po tayo, very neutral. Katulad ng So, Vietnam po, how are you going to operationalize neutrality? have delegates to all countries, which pinaalis nga ni Digong yung ibang mga delegates pag nababad trip siya pag mga summits, ibang mga Western countries. Walang ganun, Dabs. Huwag kang pagawa-gawa ng kwento dyan. 12 years old ka, Walang alam mo na ganon. yan? Nag-research ako eh. Sinong country yung pinalayas niya? Ito research ulit ako. I-add mo nga itong si Dabs, Adko. walang ganon. Yan yung ayoko sa lahat yung nagagawa-gawa. I-akit niyo, Hindi ko kasi kumurahin buhay mo nun. na. Wag ganon, Dabs. Wag mo kami pinuputang ina dun sa... Wag kang pagawa-gawa ng kwento. Yan tayo kaya kayo namumura mga putang ina nyo Respetuhin nyo naman kami. Kami alam namin yung politics namin. Inaral namin yung politics namin. Pagkas kami, si Duterte, pinalayas niya yung mga delegates sa mga ewan ko sa'yo, putang ina ka. Huwag kayong sinungaling. Tinatarantado nyo kami. Pagkas, i-research ko pa, putang ina mo. Gago. Diyos ko, spoiled brat ang puta. Huwag kayong magpalura ng ibang tao. Kung hindi nyo alam, hindi nyo alam. Huwag ganun. Yawa. Diyos ko. Balasubas Pinalayas, kayo Joy, Basta stop. tatawagin yung kulto. Kayo, galit na kayo kay PRRD. Hindi nyo pa alam kung ano yung facts na hawak ninyo. Pinalayas daw nung summit. Wala isa sa ina. Walang ganun. Walang ganun, putang ina mo. Diyos ko. Pwede pa naman Yung mga palayas sa ganyang comment summit. ninyo, yung mga ganyang comment ninyo, yung akala nyo harmless. Si PRRD pinalayas yung ganyan-ganyan. Alam mo ba yung consequences ng mga ganyang klaseng kwento? Pag kasi ikaw tatanga-tanga ka, tapos makikipag-usap ka sa foreigner, ay yung presidente namin pinalayas yung isang presidente sa isang summit, kahit hindi naman totoo. Tangina mo ka. Huwag tatanga-tanga. Yun yung sinasabi ko, kung wala kayong alam sa politics, makinig lang muna kayo. Huwag kayong kupal. Huwag kayong gumawa ng kwento. Oo. Kaya na ni Joey yan. Tayo-tawa na lang. Binigyan ka pa ng second chance, pagkatapos yung second chance, sinayang mo lang. Nag-research daw siya. Research pa si puta. Saan ka nagbabasa? Diyos ko. Sabi ko. Nakakabisit. Sa bagay, yung idol nila, ganyan din gumawa ng kwento. Ngayon, okay, the reason why I entertain people like Dub6666, because I really want to demonstrate to these idiots. Wala kayong alam. Wala kayong alam sa geopolitics. Wala kayong alam sa background ng mga decisions ni PRRD. Wala kayong alam sa existing conditions ng mga bansa ng bansa natin nung time na nagdidesisyon si PRRD. Sige nga, debate ka kay Shelo Magno anytime. Tagal ko na naghahamon, tangina. Tagal ko na naghahamon ng debate kay Shelo Magno anytime. Diyos ko. Gusto mo siyang iiyak. Huwag siya magsasabing magre-research mo. Oo, huwag siya masasabi mag-research muna siya. May natawa akong word na ginamit ni Dubs kanina. Ano daw yun? Ano daw? Objectivity, sabi niya. Ayun. So ngayon, ang tawag dito, okay yan no? Bata pa kayo, nakikisawsaw kayo sa politics, gusto niyo maging aware, ganyan-ganyan. Pero bago kayo makipagbardagulan sa amin na gumawa na ng choice about our political alignment. 'Di ba? Sa amin na gumawa, sabi nga yabang mo nabudol ka nga ni BBM Gaga, sabi ni Dawson's Creek. Mas tanga kayo. Kayo nga 39 years ninyong inaaway si Bongbong Marcos pagtas ngayon nakikipagkantutan na kayo 'Di ba? 'Di ba? Identity. At least kami accountable kami sa actions namin. Ngayon, dahil hindi naman ginawa ni Bongbong Marcos yung mga pangako niya, sinisingil namin siya. 'Di ba? Kayo, galit na galit kayo sa mga Marcos, pagkatapos ngayon, nakikipagkantutan na kayo. Ayun. Accountability tawag doon. Correct! Ayun. So anyway, di yun na nga, no? Yun, makialam kayo sa politics, walang problema yan. Pero, hindi porket,
usap kayo sa politics, entitled na kayong bardagulin kami na kami naman ay alam ang politika namin. Okay? Alam namin ang politika namin, alam namin ang aming mga pinaglalaban dito, at kaya kami suportado sa mga pinagagagawa ni PRRD dahil naiintindihan namin kung para saan yung mga desisyon na yun. Okay? So ngayon, kayo, kung hindi nyo naiintindihan, pwede naman kayo magtanong eh. Ma'am, hindi ko naiintindihan yung mga Duterte supporters. Bakit ang tindi ng suporta nila kay PRRD? You going to start the conversation that way, would be more than happy to explain it to you. Because we know. Correct. Because we know, exactly. Alam namin yung exact reason kung bakit nandito kami. Ayun. Competitivity. So yun. Kala mo ba makakalaya po nyo sa kakadadami mo? Hindi tanga bro. Sino ba to si Bri? Troll. Oo. Mga bayaran. Alam mo dito ba sila. exactly kung ano yung stand namin? Alam mo ba exactly kung ano yung stand namin? How about EJK? What about EJK Dodong Kabayo? What about it? Ano yung problema sa EJK? Ang kakaloka. Sakit ang ulo ko. Ay, parang isang oras ako tawa ng tawa, te. Mm. Kabaliw ako kay Dabs. Nagre-research. What is your exact problem about EJK? Ano, Bri, I sent an invite ha. Pero paulit-ulit yung comment mo eh, so imumute na lang kita. Ayan. Ayun. Wala kang ambag kundi tawa pause. Ayun. Kahit in real life, actually, pag nag-uusap-usap sila, tatawa lang talaga ako sa Oo. gilid. Wala na, Dabs. I think your opportunity to join this live has already expired. Kasi binabalasubas mo na kami eh. Binabalasubas mo na. Wala kang respect din sa amin eh. Ako, pinaakyat kita kasi gusto kong marinig yung side mo. O pagkatapos, wala ka naman palang alam. Pagkatapos, nung pumunta ka dito sa live namin, ang aggressive na mga comments mo, ang dami-dami mong sinasabi sa amin. Pagkatapos, nung nagkapunto per punto tayo, wala ka naman palang alam. So next time kasi, next time, Dabs, bago ka magsalita at bago mo dautin kaming mga Duterte supporters, siguraduhin mo na alam mo yung pinagsasabi mo para hindi ka nakakahiya. Okay? Para hindi ka nakakahiya. Ganon. Ayun. Anyway, ayan, si Letris pala to si Adko. Ayan. Hello, Mono! Pagsalitain na natin si Mono bago tayo mag-end live. Oo. Yeah. Ma'am Joey, salamat po and Merry Christmas to everyone. Mm. So, para po din sa mga nanonood dito na bago lang sa live ni Ma'am Joey, pwedeng pakitanggal po yung inyong stereotyping sa mga DDS na as if lahat po ng DDS ay walang alam. No? Kung kayo po ay imamalay nyo kami, sasabihin nyo kami na like, it's funny that we're talking about politics, make sure na aware kayo sa kung ano yung even your argument, like kay Dabs, tulungan kita Dabs, para dun sa issue mo dun sa economy ng that trap ng China. Read about Djibouti. Read about Djibouti. Bigyan na kita ng pointers para medyo challenging yung usapan. Djibouti dyan sa Africa, okay? So next time na umakyat ka, i-raise mo sa amin yung issue ng Djibouti and the death trap kasi dyan ang galing yan eh. Mm. So, make sure naman guys no, na I hope this is a lesson to everyone who thinks that the Duterte bloc is stupid. Hindi kayo obra dito by just maligning pang-aasar sa amin. No. Gaya ng sabi ni Ma'am Joey, ang politics namin dito ay hindi to trip lang namin. We dedicated enough time to know what your stand and to make sure that we can defend our stand, yung argument namin. Correct. Ayun. So, That's how it's been for a while. Oo. Kaya ikaw, Dabs, ano ka na? Next time na lang. Ngayon, alam mo na, no? Diba, tas diba, hindi, at least impromptu, ganyan. Walang impromptu. If you're going to engage in politics, in political conversation, lahat to impromptu. Okay? Lahat na pupunta dito, lahat ng nakikinig dito, may bit na yung mga yan. Hindi mo pwedeng pupunta ka dito pagkas excuse mo na, hindi kaya ako walang alam kasi impromptu. Bakit alam ko ba yung topic na i-brought up mo? Hindi ko rin naman alam yan. Diyos ko. Ayun. So, ngayon, bago ka makipagbarda, bago ka, ini-insulto mo ko, ganyan-ganyan. Huwag mo rin kaming insultuhin. Ikaw nga, ini-insulto mo kami, pinuon-puon mo pa kayo si PRRD sa amin eh. 'Di ba? Insulto mo kami, kayo, ganyan-ganyan, weird kayo, ganyan-ganyan, ganyan. Pagkatapos ikaw, hindi mo neutrality, hindi mo ma-operationalize. Isa pa lang, Ma'am Joey, basag agad eh. How can you state that we have to be neutral but at the same time, you see another state as an enemy? Ah. You're conflicting. You're guys are conflicting. No? Ano ba, Ma'am Joey? Ano bang mga gatas ng kinalakihan nito? Kasi ako, lang naman. Hindi okay naman ako mag-isip. Wala baka kasi, tawag dito, mukhang spoiled brat din si Dab 666. Kasi sabi niya parang galing siya sa well-off family. So I don't think he is aware of the real life in the Philippines. Sheltered eh. So ngayon, kaya nga sinasabi ko, Dabs, kapalan mo yung dapat, mag-aral ka. Huwag mong tratuhin na lahat ng kausap mo, bobo. Ganon. Kasi lalo na kung ikaw well-off ka, lalo na ikaw mayaman ka, ganyan-ganyan. People are automatically kind to you.
Pag lumabas ka, people are automatically kind to you kasi syempre anak ka ng mayaman eh. 'Di ba? Ay, ano to? Nakatira to sa ganyan, anak to ng mayaman. So people would tend to be kind to you. Ganyan. Kaso sa politika, walang ganyan. Sa politika, labanan niya ng utak. Sa mga ganitong klaseng usapan, wala kaming pake sa background mo. Yeah, your privilege Diba? doesn't mean anything. Correct. So If you ngayon, don't know ang what you're liwanag talking dito, about. meron ka bang alam o wala kang alam? Kung wala kang alam, manahimik ka. 'Di ba? Kung wala kang alam, kung hindi mo alam yung pinagsasabi mo, shut the fuck up. Ganon. So ngayon, kung tingin mo you have something to say, you have very important thoughts to impart, ganyan-ganyan, edi go ahead. Kaya ka nga namin pinakinggan eh, kahit hindi kami agree sa'yo eh. 'Di ba? Kahit iniinsulto mo kami, pinakinggan ka namin eh. 'Di ba? Ngayon, pag kayo, nag-start kayong mang-insulto, dapat hindi kayo ma-offend pag in-insult kayo pabalik. Exactly. Correct. Baka ma-depress. Kasi, kung kayo, mag-iinsultuhin nyo kami, tangina, hindi lang kayo ang marunong yan, mas magaling kami mang-insulto kaysa sa inyo. Kasi yung pang-iinsulto namin, factual. Pag sinabi namin tanga kayo, may ebidensya kami. Yeah. Kaya, Ma'am Joey, no, like, hopefully this is a lesson to you, sad ba o God? Dab, no? Dab. 666, no? Na, like, wag kang basta-basta susuong, no? Don't use the things that you don't understand as a point of your argument, di ba, Ma'am Joey? Like, Correct. Correct. hindi ka mananalo dito. Hindi ka mananalo. Kasi ang mangyayari niyan, hindi yan debate, magiging lecture. Correct. Ayun. It's gonna be a lecture. Oo. Eh pagkatapos ikaw, ito yung nakaka-disappoint, no? Yung parang nininitpick niya yung issue on the importation. Actually, Dab, sa totoo lang, PRRD was actually heavily criticized dun sa kanyang importation policies nung presidente siya. And agriculture is really one of the sector, kahit si PRRD, inamin niya yan, sabi niya ganun, yung agriculture sector kasi talagang hindi ko napagtuunan ng pansin masyado. So sa agriculture sector, ang pinakamalaking act lang talaga na nagawa ni PRRD dyan is to distribute the farmlands to farmers. Okay? Yung panahon ni PRRD, in-implement niya yung Comprehensive Agrarian Reform Act, in which yung mga lupang sinasaka ng mga magsasaka for a very long time was finally given to them. And yung dami ng lupang dinistribute ni PRRD is actually more than all administrations combined. Fine. There you go. Okay? Ganon sineryoso ni PRRD yung pag-distribute at pagpapaangat ng buhay ng mga farmers. Okay? Now, when it comes to the produce, when it comes to the ganyan-ganyan. Kumbaga, yun na yung one time, yun na yung parang big time, big time contribution ni PRRD sa agriculture. Pero sabi niya, marami rin akong, hindi ko rin talaga natutukan yung ibang aspect ng agriculture. Like, for example, yung palalakasin yung science and technology ng farming, yung mga ganyan-ganyan. Kumbaga parang, it wasn't as focused as war on drugs. Okay? It wasn't as focused as war on. Hindi naman niya pinabayaan, pero hindi niya napagtuunan ng kagaya nung sa war on drugs. So sinabi niya ni PRRD, inamin niya ni PRRD. However, wala nang point para i-ano yan ngayon eh. Wala nang point para i-bring up mo yan ngayon. Hindi kasi dapat yun yung prioritize niya, dapat ganun-ganun. Kasi even if hindi yun ang prioritize ni PRRD nung panahon niya, our agriculture situation at that time was not as problematic as what we have right now. Okay? Hindi ka na halos makabili ng itlog. Hindi ka na halos makabili ng bigas. 'Di ba? Kasi kahit pa sabihin natin na hindi perfect yung ginawa ni PRRD or he could have done better nung panahon ni PRRD, nung administration niya. It's spilled milk already. Wala tayong magagawa doon. Tapos na yun eh. Ngayon, ikaw, nag-research ka pa kunwari tungkol doon sa aggressive importation policies ni PRRD. What about the aggressive importation that we are doing right now? The tariff on agricultural products has been suspended for quite some time. Ibig sabihin ngayon, mas madaling pumasok yung mga agricultural products kasi halos more than 1 year yatang sinuspend ni BBM yung tariff nung corn, pork, meat, yung mga meat, ganyan-ganyan, rice. Yes. Sinuspend niya yung tariff ng mga yan. Mm-mm. So, what can you say about that? And it will hurt farmer. It will directly hurt farmer by doing so. Kasi that is a very, very aggressive importation policies. O ano nangyari ngayon sa bigas natin? Magkano? Ano nangyari sa itlog natin ngayon? So ngayon, kung concerned ka dun sa mga ganong klaseng ginawa ni PRRD, dapat para maniwala kami na totoong concern ka dun, na legitimate, sincere yung pag-criticize mo kay PRRD dun sa aggressive importation niya nung panahon niya, dapat ganun ka rin kabusisi sa administrasyon na to. In terms of priority, which one are you going to prioritize? You're going to prioritize one that is already a spilled milk or one that is directly hurting the Filipino people as we speak? Kasi kung talaga makabayan ka, uunahin mo yung makakaapekto sa kababayan mo. Hindi yung issue mo kay Duterte na tapos naman ng maging presidente. Nagets nyo ba? Exactly, Ma'am Joey. Ang ganda. Kasi nga don't be yung maganda yung point mo, Ma'am Joey. It's done eh. And we are not in a better position now para balikan mo yung panahon ni Tatay Digong as if
it was worse. Oo. Right. Correct. In fact, Ano eh? wala nga tayo masyadong issue noon eh. 'Di ba noon parang gumagawa-gawa sila ng issue sa sili. Yeah, di Di yata ba alam ni... yung mga traders na nagmo-monopolize ng supply? Yeah. Na parang Di yata 700 pesos yung sili, ganyan-ganyan. Sabi niya ganun, well, magagawa natin dyan. Walang ginawa si Saka, PRRD. The following week, bagsak yung presyo ng sili. Yeah, hindi yata kasi Diba? alam ni Dab na kapag tumataas ang price ng mga agricultural product during Tatay Digong's term, ang lagi niyang sinasabi yung mga hoarder. Ang sabi ni Oo. Tatay Digong, susunugin ko yung mga warehouse ng hoarder. O di kinabukasan, bagsak Bagsak presyo sila. Mm-mm. yun, Dab, no? Yun yung mga bagay na minute things na, yes, ito nga, Ma'am Joey, sinasabi natin lagi eh, na there's like a huge disconnect from people who really doesn't appreciate and knows yung hirap talaga ng mga common people eh. Mm. And now, yung mga paghihirap namin at naranasan namin, you're trying to use it against us Mm. as if hindi namin alam yung nangyari nung mga time na yun. Like, it's not gonna work. No, Dab, it's not gonna work. So, better, even yung death trap na yan sinasabi mo, research about it. How was it coined? It is Saan a napumpisa propaganda, yung mga yung death trap ganyan? Yes, na Ma'am yan. It is- Joey. alam niyo ang tunay na death trap? Ang tunay na death trap ay yung IMF loan natin noong panahon ni Exactly. Marcos Sr. Nabaon tayo sa utang dahil sa interest. Yun ang death trap. Paano magiging death trap yung mga utang na pinag-i-incur ng mga bansang may utang sa China? Eh, yung China, willing siyang per-structure yung mga utang ng mga... Di ba yung sa Sri Lanka, kinondon pa niya yung utang na isa? Ito mga, at least Ma'am Joey, no, I hope it's a start. Maybe Dab is not having the right tool to start into political conversation. But hopefully this is a lesson na wag mong iuuna ang ego mo because it's not gonna work. Pag nakabangga ka ng mga taong may alam, you're not gonna last here. Madidepress lang ang generation nyo na naman pagka nasampal kayo ng katotohanan. Ano yung nagtatanong sa EJK? Yung nagtatanong sa EJK, umakyat ka. Ano ba exactly yung tanong mo sa EJK? Akyat, kanina pa nag-i-invite eh. Akyat, ano yung tanong mo sa EJK? Ikaw, the boy, sino ka ba? Anong issue mo? Ano, echo chamber. Kausap nga namin kanina si Dubs. Diyos ko. Dami yung ebas. Ayan. Ikaw naman, Dubs, tapos ka na. Tapos na yung moment mo. Wala na, May tapos dagdag ko na. lang, Ma'am Joey, no? Madagdag ko lang dito kay Dubs, no? Nabanggit kasi ni Ma'am Joey kanina na Tatay Digong is one of the president who gave away yung land sa farmer. Mm-mm. So dapat dun palang Dubs, i-research mo na kani-kanino ba yung lupa at asyenda yung pinamigay ni Tatay Digong to the farmers and sino ngayon ang kalaban at umuusig sa mga Duterte. Mm. Those are like minute clues na kung ikaw ay talagang gusto mong to get into this kind of things, Ah. marami kang dapat i-research talaga. A lot. Ang naiinis lang rin kasi ko yung mga ganyan eh. Parang pinapaakyat na nga kayo eh. Sinishare ko nga yung platform ko sa inyo eh. Pagkatapos, pag umakyat kayo, disrespectful naman kayo. Disrespectful not in a sense sa akin. Natawag niyo akong bruha, ang tawag dito, ano ba yung mga ano niyo sa akin? Yung mga, yung mga ad-home niyo sa wala namang effect sa akin yan. Yung Walang mga ad-home. pake. Oo, wala man kaming paki dyan. Ang buwisit ako is yung aakyat kayo pagkatapos bubulshitin nyo kami dun sa si Duterte nga pinalayos yung presidente ng Pilipinas, yung isang presidente dahil sa isang summit eh, yung mga ganyan. Yung mga ganun. Yeah. Napaano tuloy ako, Ma'am Joey? Totoo ba yun? Parang hindi ko naalala yun. Walang ganon. Walang ganun. Walang ganon at walang presidenteng gagawa ng ganon. And, mind you guys, ang DDS po did not just came out of nowhere. Ito po ay frustration. Ito po ang DDS movement is a result of frustration from 30 plus years of liberal leadership. So, Di siya hindi nyo kami pwede nagpapapunta sa basta-basta. European-related event, sabi ni Dab. Oo nga. Yan yung ina-explain ko sa'yo kaninang potang ina mo ka. Kasi nga, yung EU, ang gusto nila, yung mga trade agreements natin, may mga sovereign interferences sila. Kaya sabi ni PRRD, bala kayo dyan, tang ina nyo. Hindi ko kayo pupuntahan. Yan yung ina-explain sa'yo. Diyos ko, ay makinig ng putang ina. Para Kaya lang nga niya inawa yung Europe, putang ina mo ka. Kasi nga, ang gusto ng mga Europeans, kapag makikipag-deal tayo sa kanila, meron silang mga interference sa internal affairs natin. Ano yung hindi mo naiintindihan ng putang ina mo ka? Sige, ulit pa. Ewan ko sa'yo, tang ina mo. Sinabi na nga sa iyo, Dab, kanina na yung para makakuha ng it's not even favorable. Para lang magkaroon ng dealings and ano ba yung Ma'am Joey? Loans ba yun? Tapos kailangan bitawan ng NTFL ka? Like what? Hindi pwede yun eh. Hindi talaga pwede. Yun yung dapat ang inaaral nito mga batang to. But anyways, I hope Dab will have a good start. Ikaw pa, gusto mo, pupunta tayo
tayo. Kahit ang terms and conditions ng mga Europeans ay makikialam sa bansa natin, punta lang tayo. Wala kang pakialam kahit gawin tayong doormat. Wala kang pakialam kahit gawin tayong ang tawag dito, dump site ng mga Europeans. Basta punta lang tayo sa mga events nila. Ganun ba yung gusto mong mangyari, Dabs? Ewan ko sa yung putang ina mo. Hindi ka pa naman Pilipino eh. Isa ka palang advocate ng doormat policy. Ganon. Gusto mo ninanakawan ka na pero ikaw pa rin ang nagbibigay. Gusto mo ginagahasa ka na pero ikaw pa rin ang gahasain niyo ako. Walang paninindigan, walang backbone. Kaya si PRRD na nanindigan para sa bansa, no, you do not use that as terms. Para makipag-deal kami sa inyo, para magkaroon kami ng bilateral agreement sa inyo, you do not use that as part of your terms. Huwag kayong makialam sa mga internal affairs namin. Nanindigan, may backbone, tunay na makapilipino, makabansa. Pagkatapos, sasabihin nyo, ikaw pagalit, Dabs, talaga. Ikaw pagalit. So, ang gusto mo, kaya pala si Lenny ang gusto ninyo. Kung walang backbone. Yung mga tao kasi, diniscuss na namin yan ni Sase. Actually, ano yun, parang, Kinemerut number 51, parang ganun. Sabi ni Dabs, akala ata ni PRRD makakasali tayo sa BRICS. Bakit naman kung hindi mo pag-aaralan? Pag-aaralan mo para malaman mo kung paano makasali. Yes. And what BRIC stand for, what they represent at the moment. And what would be the benefit? Actually, dapat yan, whether sasali ka o hindi, dapat nag-explore ka na, dapat pinag-aaralan mo na. Saka yung mentality kasi na to na, this is, Dabs, it's not, it doesn't represent your age, but this is a Cold War mentality. Na if you're not our friend, you are our enemy. So tama yung sabi ni Ma'am Joey, you have to study kung what does it mean when it comes to geopolitics ang pagiging neutral. You have a lot to learn. Yeah. You really have a lot to learn. Nagutom ka, friend? Gutom ako? Nakatukin si Dabs eh. Ayun, yung mga inaantok, nagising ko, alas 5 na ng umaga. Patulog na ako eh. Dabs talaga oh. So anyway, ayun, ang tawag dito, kayo, ano kasi, Dabs, sa totoo lang, mag-ingat ka. Kasi marami talagang mga tao na nanlalason talaga ng kaisipan. You want to be makabayan, you want to be pro-Filipino, you want good governance, you need to have an independent leader. A leader who can actually look at the problem and solve it. Yes. Alam mo yung ganyang mentality mo na pinagtatanggol mo na dapat mag-join tayo sa Europe, pumayag na tayo sa mga terms nila. That is the mentality of an oligarch. Yung mga oligarchs, walang pakialam yan. Kahit magdusa ang Pilipinas, basta importante, yumaman sila. Kaya wala silang paki kung EJK destroyed our geopolitical views. See, you're confusing this two Try unrelated. harder. Alamin mo muna kung ano yung ibig sabihin ng neutrality, putang ina mo ka, bago ka mag-move on sa EJK. Another concept that you don't understand. Ayun. At least. Diyos ko. Was extrajudicial killing right and lawful? Ano muna ba yung extrajudicial killing? Define nyo muna, what is extrajudicial killing? Sana naman to si Dodo. Dodong Kabayo, what is extrajudicial killing first? Define nyo muna. Define nyo sa mga right and lawful, kineme, yung mga ganun. Natawag ako si Mamay, may tanong pala ako sa'yo about dun sa January after this. Really? Sige. Ayun lang. Anyway, siya, sige na, matulog na tayo at ano. Sige, Ma'am Joey. Salamat. Mona, thank you for joining Thank you, ha. guys. Ayan. No problem, Ma'am Joey. Salamat din po. Merry Christmas sa inyong lahat. Sige, Merry Christmas. Bye.